Hulaan nyo kung anong insekto ang inilalarawan. Sila'y may 4 na pakpak. May mga antena din silang nakakaamoy, nakalilipad sa bilis na 15 miles per hour at may 5 mata sila. 2 tinatawag na complex eyes dahil binubuo ito ng thousands lenses at 3 pang maliliit na mata na tinatawag na ocelli para makakita sa may ilaw man o sa dilim. Gets nyo na? Kung nahihirapan pa kayo, ito ang mas kilalang paglalarawan sa kanila. Nagpo-produce sila ng wax. Ang mga babae nila ay nakagagawa ng honey. At may stingers ang mga lalaki nila. Tama, ang mga bubuyog. Pag-usapan natin ang number 1 na halaga nila sa mundo. Ang pagiging pollinators nila. Hindi sinasadya ng mga bubuyog ang pagiging pollinators nila. Gumagawa lang sila ng kanilang dapat gawin para mabuhay. Naghahanap ng pagkain, gumagawa ng pagkain, at nag-iimbak nito. At sa pagganap nila ng mga tungkuling ito, ginagamit nila ang kanilang bilis para makadapo at makakuha ng nectar sa 2 milyong mga bulaklak para makagawa ng 1 pound of honey. May kakayahan din ang mga bubuyog na mag-navigate gamit ang kanilang magnetic compass, identifying Earth magnetic field para hindi maligaw kahit nasa unfamiliar na territory. Nakalalakbay sila hanggang 5 kilometers from their hives. Ang kanilang bilis sa pagkuha ng nectar at pagpunta sa iba't ibang mga bulaklak. Lawak ng lugar na napupuntahan at ang dami ng mga bulaklak na nadadapuan ay ang mga mismo ding senaryo na naipopollinate ng mga bubuyog ang mga bulaklak. Ayon nga sa pag-aaral, 1/3 daw ng mga napopollinate na mga bulaklak ay dahil sa mga bubuyog. Sa 20,000 species ng mga bubuyog sa mundo, ang honeybees, bumblebees, at mga solitary bees gaya ng mason bees at leafcutter bees ay ang ilan sa mga pinakakilalang mga bubuyog na nakapagpapollinate. Sa mga crops tulad ng fruits, vegetables, and nuts, ang mga honeybees ang kadalasang nagpopollinate. Samantalang crucial sa mga tomatoes, blueberries at peppers ang mga bumblebees. At effective sa wide range of plants ang mga solitary bees. Sa kabila ng katotohanang ang mga bubuyog ang natatanging mga insektong nagpo-produce ng pagkain para sa tao, ang honey, ang pagpopollinate na nagagawa nila ay may mahalagang economic value. 75% ng global food crops depend on animal pollination, ayon sa Food and Agriculture Organization. Walang mga gulay, prutas, and mga nuts kung hindi na po-pollinate ang mga bulaklak nila. At significant portion nito dahil sa mga bubuyog. Ayon pa sa nasabing organisasyon, bee pollination contributes billions of dollars annually to agriculture economies worldwide. May mga company na rin na nag-aalaga ng mga bubuyog of multitude population at ipinaparenta sila para mag-pollinate ng mga fruit-bearing tree farms. Bees are transported to the farms and stays there for weeks. And these companies get great amount of money because of the pollinating attributes of the bees. Isa pang hatid ng mga bubuyog ay ang ecological importance nila sa mundo. Nakatutulong ang pagpapollinate ng mga bubuyog sa pagme-maintain ng biodiversity, ensuring plants produce successfully. Wala ring plant kung walang mga buto o seeds na galing din sa prutas ng na-pollinate na flower. This interdependence creates healthy ecosystem where various organisms can thrive. Ang na-pollinate na plants ay nakapagbibigay ng pagkain sa other wildlife na nakakapagresulta sa panibagong habitat ng mga hayop na dependent sa pagkain na ipoprovide ng mga puno. Nakatutuwang maintindihan ang mga impormasyong ito tungkol sa mga bubuyog. Ang nilalang na nakadisenyong kukuha ng mga nectar sa mga bulaklak ay nakatutulong din pala sa isa pang nilalang para mapagpatuloy nito ang purpose ng kanyang pagkalalang.
Marami na tayong mga episode na nagpapakita ng interdependence ng mga nilalang. Ang partnership ng bubuyog at bulaklak na umpisa ng mahabang proseso ng pollination ay isang pambihirang halimbawa ng pagpapasilip ng marami pang nakatagong kaalaman sa kanyang wonders of creation.